Paano kung yung pinahawakan mo ng baril, nakalimutan mo hawak niya, pinatago mo sa driver, nakalimutan mong kunin sa driver, at may pinatay, sasabit pa yung owner kasi may serial number yun. Lalabas yun dun. Naintindihan? Kaya ganyan po kakomplikado yung baril. Hindi yan pinadadala sa driver. Inday Sara, ilaw ng pag-asa. Pagmamahal mo'y yakap ng bansa. Sa bawat tibok ng pusong Pilipino, may awit ng bukas na di maglalaho. Inday Sara, sama-sama tayong babangon. Sa hirap at tunos may bagong panahon. Pag-ibig at dangal lang siyang sandigan para sa mahal nating bayan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Papatunayan ko sa inyo na talaga namang napakagulong kausap niyan si Matibag at napakasinungaling. Dapat to tinuturuan na ng leksyon ng gobyerno natin. Dahil magpapaulit-ulit pa. Isipin mo ha, NBI director ka. Isa sa pinaka-importante bilang NBI director, yung iyong karakter, yung iyong credibility. Pero kung ganito ka, paano kapag kakatiwalaan? Lalong-lalo na napaka-importante nung posisyong kanyang hinahawakan. Ito po, patunay. Ha? Kung gaano kasinungaling tong mama na ito. Alam mo, baka mamaya magagalit to, baka mamaya magwawala na naman to. 'Di ba? Kasi binabanatan siya. Hindi po. Papakita natin yung patunay na ikaw mismo sinisira mo yung sarili mo. Hindi po media o social media sumisira sa iyo. Ikaw mismo sinisira mo sarili mo. Putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Nagpaputok po ng baril ang taga-NBI. Anong sagot ni Matibag? Una-una, wala nga po taga-NBI doon eh. Una, walang taga-NBI doon. So wala po magpapaputok ng baril na So walang magpapaputok ng baril doon. taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Ayan. So gumante. Di ba? Akala ko wala. Akala ko walang NBI doon. Paano magpapaputok ang NBI doon kung walang NBI doon? Ano yung racket? Ha? Ano yun? Naka-drone. Akala ko ba walang baril? Paano ka magpapaputok kung walang baril? Ano yung granada? Ano yung racket? Diba? Eto pa. Sige, dahil Wala pong mga baril yung mga tao po. Walang baril ang Tingnan mo, ganyan siya makipagsinungaling. Pati sila Karen Davila hindi makapaniwala kaya inulit pa. Walang baril? mga taga-NBI. Opo, wala po. Napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. So, sa madaling salita, ha? Gaya ng sabi ko, huwag ka magagalit sa aming social media. Hindi ka namin sinisira. Sarili mo sinisira mo. Kitang-kita ron ang daming baril. Kitang-kita ron pumasok ang NBI. Mainstream media, yung pinagmamalaki mong mainstream, galit na galit to sa social media eh. Yung pinagmamalaki mong mainstream media, sila naglabas maraming baril na may dala doon. Nakita ko sa sariling video nyo. Sa video ng mainstream media, may dalang baril at may NBI doon sa loob. At hindi lang ako, si Claire nagsasabi. Unless sinungaling si Claire, sa bagay, paminsan-minsan sinungaling yan. Pero dito sa pagkakataong ito, hindi po pwede pareha silang tama. Kasi kung pareha silang tama, talagang may tama itong dalawa. May sinungaling dito. At sa pagkakataong ito, dahil nga nakita ko sa sariling video, sa sariling picture ng mainstream media,
sinungaling to. At hindi lang yun. Si John Vic sinasabi. Si Cayetano sinasabi sinungaling tong mama na ito. Ang tanong dito, Presidente Bongbong Marcos, may alam ka ba? Yun ang tanong dun eh. Yun ang kailangan nating importanteng malaman natin. Ito ba, binigyan ng instruction? Ito bang si Matibag, inutusan ng presidente para gawin yon? Kasi, saan kumukuha ng lakas ng muka, lakas ng loob, kapal ng muka, itong si Matibag, kung hindi pa siguro sa presidente? Di ba? Ang sabi ng presidente, pinaalis sila doon. So, kung pinaalis sila doon, nilabag niya presidente. Pero yung sinasabi ko tungkol sa PDP, yung may nagkwento sa akin, ilalabas namin tong interview, may nagkwento sa amin, dati na daw gawain ito ni Matibag. Ang sabi, minsan daw, talagang may, sumusobra siya. Napaka-aktibo. Hindi ko alam bakit aktibo. Hindi naman siguro gumagamit ito ng droga. No? Pero napaka-aktibo to the point na meron na siyang ginagawa nang hindi naman instructed. Wala sa plano. Ibig sabihin, para maintindihan ninyo, sa salitang bida-bida. Si Jollibee ito, bida ang sarap, pabida, or bida-bida. Yun lang po ang sabi sa akin. Hindi ko naman alam ang totoo kasi hindi naman ako parte ng PDP. Diba? Hindi naman ako politiko. No? So yun lang ang sabi. Bagamat tayo sumusuporta sa Duterte, hindi naman tayo member ng PDP. No? Ang nagsabi nun, member mismo ng PDP. So, dalawa lang po yan. Okay? Dalawa lang po. Either, ang instruction nito, kaya ganito kakapalang muka, kay Bongbong Marcos. Tapos, dahil pumalpak siya, hindi niya nakamit yung ginawa ni Torre. He is a failure. Di ba? Nagda-damage control sila. Or, talagang walang inutos si Bongbong Marcos at umepal lang to. Nagbida-bida. Kaya nga naman, ito ang dapat mangyari. Tingnan po ninyo. Ito po, sumulat po si Amy Marcos dito sa kanyang kapatid. Lalakihan ko lang ha. Saglit. Kasi hindi ko mabasa rin eh. Sumulat siya sa kanyang kapatid at ito ang nilagay niya rito. His Excellency. So sulat ni Amy mismo sa kapatid niyang si Bongbong Marcos. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos. Shortcutin na natin. I respectfully write to express serious concern over the alleged siege and firing of shots by National Bureau of Investigation agents within the Senate premises on May 13, 2026. The incident caused public alarm and raised grave question on the security of the Senate and the accountability of law enforcement officers involved. In view of this seriousness of these allegations, and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge that the following official be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. Sa madaling salita, number 1, pinapapahinga muna ni Amy si Melvin Matibag. At tatlo po sila, hindi ko nababanggitin yung iba. No, basahin nyo na lang po. Pinapatanggal o pinagpapahinga o pinasususpinde ni Amy Marcos etong kay Bongbong Marcos itong si Matibag. Una, dahil sa bulilyasong nangyari, whether aminin man ni Matibag or hindi, he failed big time. Whether alam niya o hindi niya alam, or whether hindi niya talaga kasalanan at sumugod lang yung mga NBI agents dyan or hindi, sa kahit ano pa mang rason. Kung merong delikadesa at merong pagkalalaki, si Matibag magre-resign na siya. Kasi nga,
si Cayetano sinabi. Sa 5 sinabi ni Matibag, 6 ang mali. Doon pa lang, dapat nagre-resign na siya. He is a failure. He failed big time. Ako hindi isang-ayon sa ginawa ni Torre. No? Maling-mali, that is criminal dahil that is extrajudicial, that is kidnapping, extra rendition yan. Para sa akin, illegal. Pero, illegal na nga yung gagawin, pumalpak pa. 'Di ba? Si Torre, kahit palpak, na-accomplish. I mean, hindi ko sinasabing tama yun. Mali yun eh. Pero ito, palpak talaga. So, dapat siyang mag-resign. Pero ito pa, kung makapal ang mukha talaga nito at hindi magre-resign or hindi man lang magpapahinga kasi may investigasyong gagawin. At kung iniimbestigahan ng isang NBI director, anong dapat mong gawin? Pahinga ka muna. Kung medyo makapal ang mukha mo at hindi mo kayang mag-resign. O kung kapit-tuko ka. Diba? But anyway, kung makapal nga mukha niya, dapat kung talagang hindi involved si Bongbong Marcos, ito yung sinasabi natin kanina. Kung hindi involved si Bongbong Marcos, dapat talaga palitan na to siya, no? At meron po tayo naririnig. No choice daw. No choice talaga si Bongbong Marcos. Papalitan to si Matibag. Hindi ko alam kung totoo yun, ha? Okay, inuunahan ko po kayo. Nabulong lang sa akin yun. Hindi ko alam kung mangyayari yun. Hindi ko alam kung totoo yun. Okay? Pero ang sabi, wala daw option si Bongbong Marcos kung hindi palitan. Kasi hihilahin siya talaga pababa nitong nangyaring ito. Kahit si John Vic sinasabi, mali. Mali si Matibag. May NBI doon. Wala pong lusot. So halimbawa, totoo na hindi kasabwat si Bongbong Marcos. Gaya nung sinasabi ni Aimee. Kasi sabi ni Aimee, pinahuhuli daw ni Bongbong Marcos sa NBI si Bato. Kahit ano pa mangyari. Kahit may masaktan at kahit mamatay. So, totoo yun o hindi, we do not know. Pero dahil sa kalaki ng kapalpakan ni Matibag at hindi siya tinanggal, ibig sabihin, utos talaga yun ni Bongbong na pumalpak lang si Matibag kaya hindi niya kayang tanggalin. Kasi isipin mo, ikaw presidente, o halimbawa na lang si Duterte yun, at hindi niya talaga inutusan si Matibag. Sabi niya, umalis ka na dyan. Tapos nandiyan pa rin kayo. Sabi ni, walang dalang baril yung mga yan. Tapos nagdala kayo ng baril. Anong gagawin sa tingin ninyo ni Duterte? Di ba tatanggalin yan? Mabilis pa sa alas 4. Pambihira kayo. Tanga ba kayo? Baka na pinagsasampal ni PRRD yan. Sinabi ko nang lumayas kayo dyan, ba't nandiyan pa rin kayo? Di ba ganun kasimple? Ando dun pa rin. So, in short, pag talagang walang kinalaman si Bongbong Marcos, dapat palitan si Matibag. Otherwise, kaya takot siyang tanggalin kasi siya nag-utos. Paano mo naman tatanggalin ng isang tao kung ikaw ang mismo nag-utos, di ba? So, antay-antayin natin. Pero tama itong ginawa ni Aimee. Nagsumulat na siya. Antayin natin kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Kanina po, na-discuss natin itong kapalpakan at pagsisinungaling nitong si Matibag ayon kay Cayetano, kay Aimee at even kay John Vic. At ito'y pinatunayan din ni Claire Castro. Kaya nga naman, syempre, bigyan din natin ng pagkakataon. Ano ba talaga ang masasabi nitong si Director Matibag ng NBI? Pag-usapan po natin at sasagutin po natin lahat ng kanyang sinasabi. Ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Ayan, so ano pinag-uusapan natin dito? May nahuli po kasi. Okay? Yung nahuli, yun po ang konteksto niyan, yan po pinag-uusapan. Hindi daw NBI. Volunteer lang.
Dun po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Yan, okay. So, para ang sinasabi niya, yung nahuli ay di umano ay hindi NBI agent. Siya po ay volunteer lang driver. Okay? Pero ating napag-alaman, kung hindi ako nagkakamali, sa interview mismo, nasabi ninyo na sa isang interview, nasabi nitong si Matibag, or di ko maalala kung siya mismo nagsabi, eto daw driver na to ay matagal na po sa NBI. Meron ng more or less 5 years. Pero hindi siya NBI agent. NBI driver. Ngayon, driver lang siya. Ba't nandoon siya? Bakit nasa gitna ka ng putukan? Di ba dapat nandun ka sa garahe? Anong minamaneho mo dyan? Nag-go-kart ka sa taas? Nag-electric bike ka dyan? Anong purpose ng driver nyo doon? Volunteer. O sige, volunteer. Walang problema, driver. Pero yung ganyang kasensitibo, dapat nandoon yan. Oh. Tapos may hawak pang baril. Anong sagot nitong si Matibag? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak. Yan. So yung baril lang daw pinahawak habang naglalakad. Tamad! Tamad yung may-ari ng baril. Pinahawak lang ng baril. O, pero dun barilan, wala naman daw siyang access dun sa baril. Basta hawak lang niya pero wala siyang access dun sa baril. Paano kaya nangyari yun? Teka, ito this is unwritten rule. No? Pero alam to sa mga pumuputok. Ibig sabihin nyo nagpa-firing. Isa po sa tinuturo yan. Ang baril, hindi mo papahawakan sa iba. Una, mahigpit yan. May 3 lisensya yan eh. Una, kailangan magkaroon ka ng lisensya para ka payagang magkaroon ng baril. Ba't mo pahahawakan? Sabi nyo, walang baril yun. Sabi nga nung asawa niya, walang baril yun. Bakit mo pahahawakan ng baril yung walang lisensya ng baril? Tama po ba o tamang-tama? 3 po yung lisensya niyan eh. O, pangalawa, yung lisensya na pwede mong dalhin yung baril sa labas. O. Ibig sabihin, kahit may baril ka at kahit may lisensya ka, hindi mo pwedeng dalhin sa labas kung wala kang lisensya, permit to carry. Walang lisensya yun eh. Bakit nagdala siya sa labas? Hindi po pwedeng pahahawakan lang. Hindi mo pwedeng pahawakan yung walang lisensya. Pangatlo, kahit na meron kang permit to carry, meron kang license to operate firearms, yun yung dalawa eh, yung pwede ka magkabaril. Yung pangatlo, kailangan yung specific na baril, irirehistro mo sa'yo. Ikaw lang ang may dala nun. Ba't pinadala mo doon? Ba't pinadala doon ng NBI agent mo? Wala nga lisensya. Ang daming sabit, di ba? Oh. Sasabihin, trabaho lang. Hindi naman niya kailangan ng lisensya kasi nagtatrabaho. Hindi, all the more. Ang trabaho niya, driver. Bakit baril ang hawak niya? Ang hawak niya dapat manubela. Cambio. Dapat naglilinis siya ng bumagsak. Naglilinis siya ng kotse sa labas. Anong nangyayari sa NBI natin ngayon? Or, nagsisinungaling ka. Taga-NBI talaga yun. Kunwari lang driver, pero pinapasok nyo doon para hindi masabi na sinungaling kayo at sinungaling ang presidente, kunwari driver lang. Diba? Anong mas kapanipaniwala? Eto pa, merong unwritten rule. Ito'y tinuturo sa humahawak ng baril. Hindi naman tayo eksperto, pero naririnig ko yan. Ang baril, itrato mong parang asawa mo.
Intindi, no? Ano? Puputukan. Hindi. Hindi mo papahawakan sa iba. Personal yan. Asawa mo, papahawak mo sa iba? Di ba hindi? Yan yung sabi-sabi. Ikaw lang dapat hahawak niyan. Kasi kung sakali, kung sakali, halimbawa lang, wag na nating sabihin sa NBI, halimbawa yung may-ari ng baril, pinahawakan sa'yo. At yung baril na yun, nakapatay. Lalabas ang fingerprint mo ron. Paano kung yung pinahawakan mo ng baril, nakalimutan mo hawak niya, pinatago mo sa driver, nakalimutan mong kunin sa driver, at may pinatay, sasabit pa yung owner kasi may serial number yun. Lalabas yun dun. Naintindihan? Kaya ganyan po kakomplikado yung baril. Hindi yan pinadadala sa driver. Ngayon lang ako nakakita ng NBI na ipapadala sa driver. Papa, isipin mo, pupunta kayo sa Senate. Dapat nga ang baril nakatago eh. Di ba? Alam na niyo yung lahat yan. Sige, pagpalagay natin. NBI agent nga eh. Yung driver. So dapat pag hawak niyo yung baril nakatago, hindi pwedeng nakalabas yun. Tama po ba o tama-tama? Oo, pulis. Sige, labas niyo kung pulis, sundalo, natural. Pero driver hindi pwede. Kaya sabi ko masela niya, hindi po pwedeng pinahawakan lang. Ano yun? Ang bihira, Hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na. Pero ang bait niya rito, Kasi di ba nakikita niyo yung mga interview or yung mga reaction niya? Laging pikon, no? Pero I like the matibag now a lot better than before. Yung parang akala mo hype na hype, parang nakasabu. Hindi ko sinasabing addict to Parang lang. Parang nakasabu yung parang hype na hype, parang laging galit. Itong magsira. Sino may pero mas okay ito, mas okay. So kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS. As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member. O ayan, nawawala po tayo eh. Hindi kaya itong driver nitong pinahawakan ng baril at nasangkot sa putukan. Pogi. Parang di ba? Hindi, seriously, parang yung driver ni Dilima, parang parang alam mo, mag-iingat yung mga driver pagka alam nyong inuutos sa inyo ay illegal na, huwag nyong gagawin. Paano kung nagkagustuhan yung congresswoman tsaka yung driver? Hindi ko na alam sa inyo, bahala kayo dyan. Frailties of a woman. Ganon na lang sasabihin nyo. No? Pero pero ingat lang po sa mga drivers kasi meron yung nauutusan sila talaga ng hindi nila alam. So, hindi natin alam kung ito'y talagang nauutusan lang at yung driver walang alam magawa. Kailangan manindigan na yung driver dyan. Pero kung talaga namang kunwari lang na driver yon pero talaga namang agent nila, parang ginawa lang sacrificial lamb, kasalanan mo yun. Diba? Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating po publiko, lahat Ay, po. to educate ang publiko. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Kaya merong force volunteers, no? Parang naunawaan ko naman kasi kakulangan ng puwersa dahil nga naman medyo mahirap tayong bansa, no? Pero hindi dapat volunteer yung ipapadala nyo ron. Kita nyo, nagkaloko-loko. Di ba? Hindi. Ang selan yan, Senado po yan. No? Ako yung nagtataka nga lang. No? Sa dami-dami nilang agents, bakit yung driver ang pinadala? 'Di ba?
Unless nagsisinungaling na naman itong si Matibag. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.